Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, makakamatay at mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Ang mga pariseyo po at mga guro ng batas, kadalasan ang binibigyang pansin ay kung ano mismo ang sinasabi ng batas o tinatawag natin itong literal na interpretasyon. Subalit para kay Jesus, ang mahalaga kung ano ang sinasabi o yung tinatawag nating puso ng batas. Halimbawa, kapag sinabing igalang mo ang araw ng pamamahinga para sa mga pariseyo at mga eskriba, wala ka dapat gagawin kahit anuman. Wala kang ibang gagawin kung hindi magpahinga buong araw. Literal na walang anumang pagkilos sa buong araw. Subalit sa mga nakakaintindi sa puso ng batas, ang ibig sabihin nito, kahit araw ng pamamahinga, hindi mo dapat ipagpaliban ang paggawa ng tama at mabuti. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang mga pariseyo at mga eskriba tinutuligsa lagi si Jesus
Kasi kahit araw ng pamamahinga, walang patid si Jesus Nazareno sa pagpapagaling sa mga may sakit at may kapansanan, sapagkat naiintindihan ni Jesus Nazareno ang puso ng batas. Kaya naman, tinuturuan din tayo sa ating ebanghelyo na mahalin natin ang ating kapatid gaya ng ating pagmamahal sa ating sarili. Sinabi ni Jesus, kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mong may sama ng loob ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Alam po ninyo mga kapatid kay Kristo, bahagi ng ating buhay ang magkamali. Sa katunayan, kung ating bibilangin, napakadaming pagkakamali na ang ating nagawa sa ating buhay. Subalit, ang lahat ng ito hindi dapat matapos sa ating pagkakamali. Sa tuwing tayo'y nadadapa, nagkakamali at naliligaw ng landas, ang mahalaga, marunong tayong tumanggap ng ating pagkakamali. Marunong tayong bumangon at marunong tayong magbalik loob. Ibig sabihin, hindi tayo takot na magsimulang muli. Ito ang ibig sabihin ng pag-asa, sapagkat ang pag-asa laging may bagong simula. Ngayong panahon at taon ng Hubileo, tinuturuan tayo na umasa. Tinuturuan tayo na hindi natatapos ang ating paggawa sa pamamagitan ng masamang hangarin. Sa tuwing tayo'y nadadapa, marunong tayo dapat bumangon, magsimulang muli. Kaya nga may pag-asa. Nagkamali man ako, pero babangon at babangon ako upang ituwid ang aking pagkakamali. Di po ba't ito ang ibig sabihin ng pag-asa? Kahit masama ang ginawa ko, may pagkakataon pa rin ako na magbago. May pagkakataon pa rin ako na magsimulang muli dahil ang pag-asa hindi nauubos. Dahil ang paggawa ng mabuti dapat laging magpatuloy. Kaya dapat alisin natin sa ating mga puso ang anumang puot, inggit, paghihiganti, at paninibugho sa ating mga puso. At matutunan din natin ang diwa ng pagpapatawad, pagmamahal, at pagtanggap sa ating pagkakamali. Ang nakakalungkot mga kapatid kay Kristo, marami sa atin takot harapin ang ating pagkakamali. Marami sa atin ang pagkakamali natin, sinisisi natin sa ibang tao. Ang panawagan ni Jesus Nazareno, tanggapin natin ang ating pagkakamali at huwag tayong matakot na magsimulang muli at magbalik loob sa Diyos. Kaya nga, kung tayo'y nakagawa ng kasalanan sa ating kapwa, huwag tayong magdalawang isip na makipagkasundo. Kung tayo naman ay may kasalanan, huwag tayong humingi, huwag tayong matatakot humingi ng kapatawaran. Bakit? Sapagkat tayo mismo sa ating mga pagkakasala sa Diyos, lagi niya tayong pinapatawad. Ang pagpapatawad kasi,
ay nangangahulugan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos. Dahil kung anuman ang ginawa natin sa pinakaaba at pinakahamak nating kapatid, ginawa din natin yan sa ating Panginoon. Kaya nga kung hindi tayo marunong magpatawad, ibig sabihin ito, ginagawa din natin ito sa ating Panginoon. Kaya huwag tayong tumingin sa kabiguan o pagkakamali ng ibang tao. Tignan natin ang kabutihan ng kanilang puso. Sapagkat kapag nagkakamali ang ibang tao, natatabunan na yung mga kabutihan nila. Di po ba't minsan kapag kayo ay may kaibigan o kamag-anak na nakagawa lang ng isang pagkakamali, ang iniisip ninyo yung masama sa kanya. Hindi na ninyo nakikita ang kabutihan ng isang tao. Isang pagkakamali na, natabunan na yung isang daang magandang ginawa niya. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Huwag mong itutok ang pagtingin mo sa kasamaan ng isang tao. Itutok mo ang pagtingin mo at atensyon mo sa kaniyang kabutihan. Kaya nga mga kapatid kay Kristo, huwag nating husgahan ang sinuman upang sa gayon, huwag tayong managot sa hukuman ng Panginoon. Lagi po nating tatandaan na tayong lahat pinapatawad ng Diyos anumang bigat ng ating kasalanan. Kaya dapat marunong din tayong magpatawad. Uulitin ko po, napakahalaga nito ngayong panahon ng Kwaresma. Ang Diyos hindi magdadalawang isip na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, anumang lalim at anumang bigat nito. Basta buong puso tayong magpapakumbaba at magbabalik loob. Kaya nga kung tayo pinapatawad ng Diyos, marunong din dapat tayong magpatawad sa mga kasalanan at pagkakamali ng ibang tao. Kaya nga napakaganda nung sinabi sa ating unang pagbasa. Sabi dito, magsisi tayo at magbagong buhay. Tignan ninyong mabuti kung anong sinabi. Ang isang taong mabuti na nagpakasama ay mamamatay. Ngunit ang isang masamang tao na nagbabalik loob at nagpakabuti at gumawa ng matuwid ay mabubuhay magpakailanman. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, anumang sama natin, anumang lalim ng ating kasalanan, laging may bagong pag-asa. Laging may bagong simula. Kailangan magsisi at magbalik loob tayo. Ito ang panawagan sa atin ni Jesus Nazareno. Amen.